Kabanata 886. Sige, pwede na ang lahat. Huwag mo silang istorbohin, iwinagayway ni Charles O ang kanyang kamay patungo sa mga bodyguard, humihingi ng kaunting himig habang siya ay umalis. Narinig ni Lito mula sa likod ng pinto, pagkatapos ay sinabi kay Miss O, umalis na ang iyong ama. Tumango si Miss O, sinabi kay Lito, salamat sa hindi mo pagsasamantala sa isang taong nasa panganib. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad sa gilid ng kama, naglabas ng matalim na kutsilyo sa kusina mula sa ilalim ng unan. Anong balak mong gawin? Nagulat si Lito. She waved the kitchen knife. I've made my mind. If you dare to mess around, I'll ruin you with one stamp, but you seems to behave. Si Lito ay basang-basa sa malamig na pawis, talagang walang awa ang babaeng ito. Tinanong ni Miss O si Lito, ang pangalan ko ay Rita O, at ikaw? Lito Argel. Sinabi ni Rita O, mukhang matalino kang tao, hindi natin kailangang magsalita sa mga bogtong. Kusa kang magpapakasal sa pamilya ko, dapat may gusto ka. Dahil doon, tumingin siya kay Lito, nagpatuloy, paano kung makipag-deal tayo? Sinabi ni Lito na may interes, anong klaseng deal? Umupo si Rita O sa sofa, nakahalukip-kip ang mga braso sa kanyang dibdib, mukhang hindi ka pani walang marangal, ikaw at ako ay nag-show, nagpapanggap tayong kasal, basta't lolokohan natin ang aking ama, kaya kung ibigay ang anumang gusto mo. Kumunat ang noo ni Lito, sigurado ka ba? Ang gusto ko, baka hindi mo maibigay. Si Rita O ay nagbigay ng isang maliit na ngiti, na may katiyakan sa sarili na sinabi, kung pera ang iyong hinahanap, huwag mag-atubiling pangalanan ang iyong presyo. Kung ito ay iba pa, huwag mag-atubiling sabihin ito. Nag-isip sandali si Lito. Tila ito lamang ang magagawang paraan. Gusto ko ang Star Foxen. Kung masisiguro mo na makukuha ko ito, makikipagtulungan ako sa iyo. Ngunit wala akong ganoong karaming oras, higit sa lahat. Bago pa makatapos si Lito, itinaas ni Rita ang kanyang kamay para sa mabad, kapos din ako sa oras. Sapat na ang pagkaantala ng isang linggo. Si Lito ay labis na nasiyahan dito, kung gayon ito ay isang deal. Nagbuhos si Rita ng 2 baso ng red wine, iniabot ang isa kay Lito, at sinabing, sa ating mabungang pagtutulungan. Sa sandaling iyon, isang apurahang ringtone ang tumunog. Inilabas ni Rita ang kanyang telepono, nagtanong, ano ito? Ano man ang sinabi sa kabilang dulo ay naging sanhi ng pagkunot ng mga kilay ni Rita, naglakas loob silang kumilos ng napakatapang. Hintayin mo ako, papunta na ako. Pagkababa ng telepono, aalis na sana siya nang bigla siyang nag-alinlangan, mapahamak, my dad's still at home. Sinabi ni Lito, ipaubaya mo ito sa akin. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang kamay ni Rita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rita, at sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito, anong ginagawa mo? Sinabi ni Lito, kung gusto mong lumabas, makinig ka sa akin. Kung hindi, ikaw mismo ang bumaba at tingnan kung makakalabas ka. Nang marinig ito, huminahon si Rita, sige, umalis na tayo. Habang inaakay siya ni Lito pababa, si Charles O ay masayang humihigop ng kanyang tsaa. Nang makita niya sila, ngumiti siya at nagtanong, ano ang nagpapababa sa iyo dito? Umubo si Lito ng may kaba, at sinabing, Tito. Sumubsob ang mukha ni Charles, anong tiyuhin? Tatay. Sumulyap si Lito kay Rita at sinabing, naiinip si Rita sa bahay, gusto niyang lumabas, ano sa palagay mo? Go! Of course, go. Hanggat may lakas ka, maglaro kung saan mo gusto, andyan ang driver, napakasang-ayon ni Charles. Pagkatapos ay hinailan niya si Rita sa isang tabi at nagsalita, magandang babae, ang batang ito ay mahusay na gumaganap, hindi ba? Nagkukunwaring nahihiya, si Rita ay nakasimangot na sinabi, tatay, bakit kailangan mong magtanong ng mga ganoong bagay? Sige, hindi na ako magtatanong. Ituloy mo na, inaabangan ko ang paghawak ng apo ko, haha. Sa pagkakita sa kanyang anak na babae na kumilos ng napaka-coily, naisip ni Charles na ang bagay ay napagpasyahan na at nakaramdam ng labis na kasiyahan. Aalis na tayo ngayon. Magiliw na hinawakan ni Rita ang braso ni Lito at sabay na umalis ang dalawa. Habang pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Lito, hinaplos ni Charles ang kanyang balbas na nagsasabing, magaling ang batang ito. Sumakay agad si Rita sa kanyang sasakyan pagkalabas nila ng bilya. Nawala ang ngiti sa labi niya nang umupo siya. Saan mo gustong pumunta? Ihahatid na kita. I have other matters, malamig niyang sabi. Ayokong pumunta kahit saan, gusto lang kitang makasama, walang pakialam si Lito. You are not welcome, malamig na sabi ni Rita. Nagkibit balikat si Lito, kung tatawag ang iyong ama at wala ako, paano mo ipapaliwanag?
Kung wala kang pakialam, wala akong pakialam. Nagulat, kinailangang aminin ni Rita na mayroon siyang punto. Ipinakita niya ang kanyang mukha sa determinasyon at sinabing, let's go. Pero binabalaan kita, kahit anong makita mo mamaya, hindi ka makakapaglabas ng kahit isang salita, pati na sa tatay ko. No problem, alis na tayo. Gumawa si Lito ng okay na kilos gamit ang kanyang kamay. Maya-maya, nakarating sila sa isang malaking building. Bagamat ang gusaling ito ay hindi kasing luho at engrandi gaya ng mga European-style conglomerates, ito ay kahanga-hanga pa rin. Sa paghakbang sa gusali, magalang na binati siya ng isang security guard, CEO. Ma'am. Walang pakialam na tumugon si Rita O, tila sanay na sa ganitong uri ng pagbati. Sumunod na sumakay sila sa elevator papunta sa itaas na palapag, kung saan lumapit ang isang magandang sekretarya na may dalang tambak na mga dokumento, CEO, this require your signature. Umupo si Rita sa kanyang mesa, binuklat ang mga dokumento, paminsan-minsan ay nagtatanong ng ilang napaka-propesyonal na mga tanong, mahusay na nire-resolba ang isang tumpok ng mga bagay. Pagkatapos nito, tumayo siya at sinabi kay Lito, dadalo ako sa isang pagpupulong, huwag gumala ng walang patutunguhan. Pagkasabi nito, hindi niya pinansin si Lito at umalis kaagad. Curious na tinanong ng sekretarya si Lito, ano ang relasyon mo kay CEO? Walang pag-aalinlangang sumagot si Lito, asawa. Paf! Hindi sineseryoso ng sekretarya ang sinabi niya at tumawa, you shouldn't joke around, I suppose you're here job hunting for a cousin. Sinukat niya si Lito, ang lalaking ito ay mukhang possible, ngunit sa pangkalahatan ay tila siya ay masyadong ordinaryo, malamang na hindi mahuli ang mata ni CEO. Sa sandaling ito, isang pagtatalo ang sumiklab sa labas. Galing daw sa conference room, I'll go check. Nagmamadaling lumapit ang sekretarya. Sinundan sila ni Lito. Sa labas ng conference room, isang lalaking nakasuot ng Lockery brand ang nagpapakita ng mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, Rita, ilang lalaki na ang nakasama mo. Ang usap-usapan ay nasa labas, bakit ka nagpapanggap na malinis sa akin? Patuloy siyang inisyon, kung gusto mong pumirma ng kontrata sa Harlow, matulog ka sa akin. Sanay ka naman, wala nang masama sa isa pa. Namula ang mukha ni Rita, itinuro ang entrance ng elevator, Feliciano, lumabas ka. Ang lalaking nagngangalang Feliciano Leo ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti, hey, ikaw isang babaeng madaling matulog, sino ka sa tingin mo para paalisin ako? Malakas niyang sinabi sa lahat, mga Ginoo, hindi ba ninyo alam? Ang iyong CEO na si Rita O ay isang babaeng may maluwag na moral, walang lalaking may disenteng katayuan sa buong lungsod ang handang pakasalan siya. Sa mga salitang ito, kahit na ang mga empleyado ay walang lakas ng loob na magpakita ng kahit ano, lahat sila ay nagsimulang tumingin sa Rita ng iba. Ikinuyom ni Rita ang kanyang kamao, namumula ang kanyang mukha sa galit. Sa sandaling iyon, lumakad si Lito at walang sabi-sabi, sinuntok niya si Feliciano sa mukha. Natakot si Feliciano at hinaila pabalik si Lito, anong ginagawa mo? Anak, saan ka nang galing? How dare you hit me? Napahawak si Feliciano sa kanyang ilong, umaagos ang dugo. Walang malasakit na tugon ni Lito, hindi bale kung saan ako nanggaling, ang sinumang mang insulto sa aking asawa ay nararapat na masuntok. Ang pahayag na ito ay nagulat sa lahat. Ngumisi si Feliciano, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, paano siya magiging asawa mo? Tumawa si Lito, huwag maniwala sa akin. Tanungin mo siya. Lumingon si Feliciano kay Rita. Nakagat ni Rita ang kanyang mga labi, hindi nagsalita, mahalagang pinagtibay ang pahayag. Dito, mas natigilan ang lahat. Kasal na si President O. Nang makitang madilim ang mukha ni Feliciano, tumawa si Lito, hindi lang kami kasal, ngunit nagkaroon din kami ng gabi ng aming kasal. Ako lang ang nakakaalam kung gaano ka-innocent si Rita. Ano bang pinagsasabi mo? Namula ang magandang mukha ni Rita, at sinulyapan niya si Lito. Hinaila siya ni Lito sa kanyang mga bisig, sinasabi ko lang ang mga katotohanan, sinumang maninirang puri sa aking asawa, talagang hindi ko ito kukonsintihin. Mapahamak, you disgusting couple. Si Feliciano ay labis na nagseselos at sinuntok si Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, at sa pag-ikot pababa, napaluhod si Feliciano sa sakit, Bitawan mo ako. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, humihingi ng tawad kay Rita. Bakit ako hihingi ng tawad, basurahan mo, bitawan mo ako. Umungol sa galit si Feliciano. Sa susunod na sandali, si Lito ay naglapat ng mas maraming presyon, naramdaman ni Feliciano na ang kanyang palso ay malapit ng mabali.
Pawis na pawis dahil sa takot, na ngayon ay napagtantong seryoso ang binata, mabilis na nagmakaawa si Feliciano, humihingi ako ng paumanhin. Hindi pa ba sapat ang paghingi ng tawad? Walang pakialam na sinabi ni Lito, kung marinig ko muli ang mga salitang iyon mula sa iyo, babaliin ko itong kamay mo. Nang matapos ang kanyang pahayag ay binitawan niya ang kanyang kamay. Mabilis na tumakbo si Feliciano palayo ng ilang metro, itinuro si Lito na nagsasabing, hintayin mo ako. Pagkatapos ng kaguluhang ito, medyo bumuti ang impresyon ng lahat kay Rita, ngunit walang gustong ipagpatuloy ang pulong. Bumalik sa opisina, mahigpit na sinabi ni Rita kay Lito, masyado kang impulsive. Nagtaas ng kilay si Lito, hindi ako makatayo at manood. Tumingin sa ibaba si Rita, hindi talaga tayo kasal, hindi mo kailangang magpagod. Nagkibit balikat si Lito, kahit hindi tayo kasal, hindi ko kayang panoorin kung paano ka na-frame. Gustong pabulaanan ni Rita, ngunit dahil alam niyang mabuti ang ibig sabihin ni Lito, hindi siya makapagsalita ng anumang malupit. Curious na nagtanong si Lito, anong uri ng sama ng loob ang taglay ni Feliciano Leo laban sa iyo? Masyado kanyang sinisiraan. Napabuntong hininga si Rita, nangyari iyon 3 taon na ang nakakaraan. Kami ay nakikipagkompetensya para sa isang proyekto, at sa huli ay nanalo ako. Si Feliciano Leo ay nahulog mula sa unang linya ng kanyang pamilya hanggang sa pangalawa dahil sa kabiguan na iyon, at nagtanim ng matinding hinanakit sa akin. Mula noon, ipinakalat na niya ang mga chismis na iyon kung saan-saan, sinisira ang aking reputasyon, na sinasabing walang magpapakasal sa akin, at maaari lamang akong maging babae niya. Sa tuwing pinagsasabi ni Rita ang tungkol sa mga bagay na ito, tila bigo siya. I see, tumango si Lito. Lumilitaw na ang lahat ng masamang chismis tungkol kay Rita ay dulot nitong Feliciano, na talagang kasuklam-suklam. Nag-aalala si Rita, kilala si Feliciano Leo sa kanyang paghihiganti. Sinuntok mo siya ngayon, malamang 10 beses pa siyang gagantay. Mas mabuti kung iwasan mong lumabas sa mga araw na ito. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi ako natatakot. Hindi ito tungkol sa kung natatakot ka o hindi, baka mawalan ka pa ng buhay. Umiling si Rita. Hindi nagtagal, oras na para mag-clock off, at magkasamang umuwi sina Rita at Lito. Habang papunta sila sa isang hindi gaanong mataong kalye, hinaronggan sila ng 2 minivan, isa sa harap at isa sa likod nila. Mula sa 2 sasakyang iyon, lumabas ang mahigit 20 lalaki, bawat isa ay nagbabrand ng isang baras na bakal na kasing kapal ng braso. Miss O? Gusto niyang Master Leo na makausap ang asawa mo, walang pagtutol, di ba? Naglakad ang isa sa kanila papunta sa kotse ni Rita, inihagis ang kanyang metal rod sa hood at nagtanong na may malamig na ngiti. Kabanata 887. Ano ang dapat nating gawin? Nakahawak si Rita sa manibela, medyo nababalisa, at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono. Nagtanong si Lito, ano ang gagawin mo? Habang pinindot ang mga key, sumagot si Rita, tumawag ng pulis. Hinawakan ni Lito ang kanyang telepono, itinapon ito sa dashboard, at walang kwentang sinabi, walang silbi. Hindi malulutas ang ugat ng problema kapag naaresto ang mga taong ito. Mukhang nag-aalala si Rita, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang lalaki sa labas ay tumawa, bata, sinabi ni Ginoong Leo na kung ayaw mong mabugbog, hayaan ang iyong asawa sa labas upang magpalipas ng gabi kasama niya. Kung hindi, puputulan namin ang isang kamay mo ngayon. Nang marinig ito, mahinang ngumiti si Lito. Biglang nakaramdam ng kaunting takot si Rita. Kahapon lang niya nakilala si Lito. Hindi niya talaga siya ibibigay kay Feliciano, hindi ba? Bakit ka ba kinakabahan? Sa tingin mo papayag ako sa mga hiling nila? Tumingin si Lito kay Rita. Bamulong si Rita, kahit na pumayag ka, hindi ako makakapagtataka. Kung ako talaga ang mapupunta sa mga kamay ni Feliciano, mas gugustuhin kong mamatay kasama siya. Kinurot ni Lito ang kanyang mukha, labis mong minamaliit ang iyong asawa, ako. Pagkasabi nito, binuksan niya ang pinto ng kotse, lumabas, at tumalikod para sabihin sa kanya, umuwi ka muna. Kailangan kong makausap si Feliciano. Ano? Ang mga mata ni Rita ay biglang nagkontrata sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na isasakripisyo ni Lito ang kanyang sarili para protektahan siya. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, nakasara na ang pinto ng kotse, at si Lito, kasama ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, ay sumunod sa grupo papunta sa van. Sa pagmamasid sa van na nagmamaneho ng palayo, hindi mailarawan ni Rita ang kanyang nararamdaman sa loob. Bata, hindi ko nakitang darating ito. Lahat ay maislan at makinis, ngunit medyo matapang.
Sabi ng isang lalaking may dilaw na ngipin sa kotse, hinawakan ang mukha ni Lito at nagsalita sa kakaibang boses. Mahinahong sinabi ni Lito, alisin mo ang kamay mo sa akin. Ang lalaki, na may pagsusungit na tingin, ay sinampal ng mas malakas si Lito. Ha, nasa kotse ka na at nagmamaang-maangan ka pa. Gusto mo bang mamatay, maniwala ka o hindi, ako. Ah! Naputol ang kanyang panunuya ng isang sigaw. Mabilis na hinawakan ni Lito ang kanyang palso at sa isang malutong na snap, ang kanyang kamay ay nabali. Nang makita ito, gustong pigilan ng mga tao sa tabi si Lito. Gayunpaman, binato ni Lito ng suntok ang bawat isa gamit ang dalawang kamay, lahat ay nakakakita ng mga bituin at agad na nahimatay. Mapahamak, hinahanap mo si kamatayan. Nang makita ito, ang nasa passenger seat ay naglabas ng isang matalim na punyal at itinutok ito sa leeg ni Lito. Gayunpaman, hindi maipaliwanag, sa susunod na segundo, ang kutsilyo ay kinuha ni Lito. Sa isang pagpisil ay isinubsob ito sa balikat ng lalaki. Agad na bumulwak ang dugo, at napuno ng amoy ng dugo ang sasakyan. Tinapat ni Lito ang kutsilyo sa lalamunan ng driver, na pawis, kuya, huwag mo akong patayin. Bahagyang ngumiti si Lito, hindi kita papatayin, ihinto mo ang sasakyan. Masunaring inihinto ng lalaki ang sasakyan habang sinabi ni Lito, sabihin mo kay Feliciano na pumunta at humingi ng tawad sa akin bukas, o tanggapin ang kahihinatnan. Naiintindihan ko. Nagmamadaling tumango ang driver. Ibinaba ni Lito ang punyal, binuksan ang pinto ng kotse, at lumabas sa sasakyan. Naglakad siya paalis ng maluwag. Samantala, huminto ang van sa likod niya. Tumakbo ang driver at nagtanong, ano ang nangyari? Bakit mo pinakawalan ang batang iyon? Nang masaksihan niya ang kalunos-lunos na eksena sa loob ng sasakyan, napatulala siya. Umuungol ang driver, napakapangilabot ng batang iyon, parang reincarnated na halimaw. Mabilis na kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at iniulat ang sitwasyon kay Feliciano. Ano ba? Kayong mga walang kwentang walang isip. Galit na nagmura si Feliciano, pagkatapos ay ngumisi, gusto niyang humingi ako ng tawad sa kanya. Sino siya sa tingin niya? Padadalhan ko siya ng malaking regalo bukas. Natatakot lang ako na hindi niya ito malunok. Bumaba si Lito sa van at hindi agad bumalik sa tirahan ng pamilya O. Sa halip, naglaan siya ng oras para turuan si Yan Rainey ng kung fu. Si Yan Rainey ay napakatalino at gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa loob ng ilang araw. Iyan ay dahil mayroon akong isang mahusay na master. Sabi ni Yan Rainey na may nakakalokong ngiti. Tumawa si Lito at sinabing, tumigil ka sa pagsipsip. Seryoso ako, master. Bakit hindi tayo mag-inuman sa bar? My treat. Sabi ni Yan Rainey at hindi na hinintay ang sagot ni Lito. Hinayla siya nito papunta sa bar. Hindi niya alam na masasabik siya ng sobra, hindi sinasadyang uminom ng sobra hanggang sa gumabi. Pinisil ni Lito ang tungki ng kanyang ilong, hinding-hindi nakita isasama sa bar. Pilit niyang hinayla palabas si Yan Rainey, handa siyang isakay sa taxi. Noon lang, dumaan ang isang batang babae na nagpapakita ng napakagandang kalidad at simpleng kakisigan sa suot niyang puting blusa at maong na shorts, ang mahabang buhok na nililipad ng hangin. Nang makita ang eksenang ito, agad siyang humakbang, na nagsasabing, tumigil ka dyan. Natigilan si Lito, ano iyon? Sumulyap ang dalaga kay Yan Rainey, nagtatanong, saan mo siya inaasahan na dadalhin? Tugon ni Lito nang walang pag-aalinlangan, kamusta ang negosyo mo? So isa ka sa mga taong nagkukubli sa entrance ng bar, naghihintay na sunduin ang mga lasing na babae. Panunuya namang tugon ng dalaga. Nakakunot ang noo, sinabi ni Lito, wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Papasok na sana siya sa kotse, napatigil siya nang hinawakan ng babae ang pinto ng kotse, if you dare take her away, I will call the police. Galit na tumugon si Lito, kilala namin ang isa't isa, mali ang dulo ng stick mo. She scoffed. Hey, dahil lang sa sinabi mo, dapat ba akong maniwala? Nilinggan niya si Yan Rainey, tinanong niya, Oy, gising na, kilala mo ba siya? Bahagya pang iminulat ni Yan Rainey ang kanyang mga mata, sumulyap si Yan Rainey kay Lito, umiling-iling, hindi ko siya kilala. Lito, ano pa ba ang sasabihin mo? Ang batang babae ay scoffs, ang kanyang mukha ay may isang alam ko na ito sa lahat ng expression. Nag-e-enjoy sa charity crusade mo, hindi ba? Tumaas ang isang kilay ni Lito, hinayla si Yan Rainey palabas, at tinulak ang babae, kung gayon, alagaan mo siya. Paalam. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Naguguluhan ang dalaga. Sa sandaling ito, dalawang lalaki ang lumapit sa kanya, Miss, pinapabalik ka ng pinuno ng angkan.
Ibinigay si Yan Rainey sa kanyang mga tauhan, itinuro niya, hintayin mo ako dito, huhuli ako ng bastos. Hindi pa nakakalayo si Lito nang habulin siya ng dalaga. Nakahalukip-kip ang mga kamay niya sa mga bulsa niya, parang hindi siya nakaimik, ano ba, senyorito? Parang hindi ka na makontento sa akin. Nagustuhan mo na ba ako, kumbaga? I doubt you're worth my time. Tumawa ang dalaga at biglang hinawakan ang balikat ni Lito, tinangka itong ihagis sa lupa. Bahagyang nagulat si Lito, siya ay isang martial arts practitioner. He reacts instinctively, pushing her to the ground. Lady, really? In the middle of the night? You want to wrestle? Baka sa mukha niya ang pagtataka, martial artist ka rin, no wonder you're so mapangahas na humila ng ganyang low act. Sa puntong ito, biglang tumakbo ang bartender na may hawak na wallet, Sir, naiwan po ng kaibigan mo ang wallet niya sa bar. Buti na lang at nakita ko ito in time. Tumayo si Lito, kinuha ang wallet at sinabing, salamat. Hindi makapaniwalang bulalas ng dalaga, kaibigan niya. Tumango ang bartender, oo, isang magandang babae na nakasuot ng light yellow. Sabay silang pumasok, pero maya-maya lang nalasing ang babae. Naninigas ang mukha ng dalaga dahil sa sobrang hiya. Nagkamali siya ng pagkakaintindi. Pagkaalis ng bartender, humalukip-kip si Lito, tumingin sa babae at nagtanong, wala ka bang sasabihin sa akin? Napakagatlabi ang dalaga at sinabing, I'm sorry, I misunderstood you. Hehe. Hindi nagkomento si Lito, ang tanging nasa isip niya ay hanapin si Yan Rainey at pauwiin siya. Ngunit nang makabalik sila sa entrance ng bar, nalaman ng dalaga na iniuwi na ng kanyang mga tauhan si Yan Rainey. Wala nang ibang paraan, kailangan mong pumunta sa lugar ko, she said with a look of apology. Napabuntong hininga si Lito, mayroon ba siyang ibang pagpipilian? Sabay silang bumalik sa bahay ng dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tahanan ng dalaga ay naging isang malaking mansyon sa paanan ng bundok. Feng Yongzhang. Tumangala si Lito sa nameplate. Nagmamalaki ang dalaga, tama, ang lolo ko ang pinuno ng sekta ng Feng Yongzhang. Oh, tumango si Lito. Oh, yan lang ba ang meron ka? Hindi mo ba narinig ang Feng Yong sect? Medyo hindi nasisiyahan ang dalaga. Umiling si Lito, hindi ko pa ito narinig. Ignorante. Ang Feng Yong sect ay ang nangungunang martial arts sect sa lungsod. Puno ng pagmamalaki ang tono niya. Noon pa lang, ang ingay ng labanan ay nanggaling sa looban. Napagtanto ni Yan Rainey, na ngayon ay medyo matino na, siya ay nasa isang hindi pamilyar na lugar at sinubukang umalis. Nang makita ito, ang kanyang mga nasasakupan ay humakbang upang pigilan siya, at sumiklab ang isang away. Sa isang iglap lang, natamba na ni Yan Rainey ang mahigit 100 ng disipulo ng Feng Yong sect. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puti, dumating na tila lumulutang na ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa ay dumampi sa lupa. Siya si Juneli Kain, ang pinuno ng Feng Yong sect. Sa isang mahinang palagpak ng kanyang kamay, kinailangan ni Yan Rainey na umatras ng sunod-sunod. Nang malapit na siyang gumanti, pumasok si Lito at sinabing, tumigil ka. Master, nasaan ako? Nakatitig siya ng blanko kay Lito. Sumagot si Lito sa pagkabigo, sa wakas ay nakilala mo na ako. Tumawa ang ibang babae at ipinaliwanag kay Yan Rainey ang nangyari. Napakamot ng ulo si Yan Rainey, na may suot na apologetic na mukha at sinabing, Master, pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya na hindi kita makilala. Walang magawang sumagot si Lito, marahil ay dapat mong iwasan ang pag-inom sa hinaharap. Si Lina. Lumapit ang matanda, nakatingin kina Lito at Yan Rainey, at sinabing, mga kaibigan mo ba sila? Inilabas ni Selena Kain ang kanyang dila, masasabi mong bago tayong magkaibigan na nakilala ang isa't isa sa pamamagitan ng kaunting alitan. Tumingin si Elder Kain kay Lito, binata, Master, lang ang tawag sa iyo ng babae. Tinuruan mo ba siya ng martial arts? Tumango si Lito, tama. Tumango si Elder Kain bilang pagsang-ayon, talagang mas magaling ka sa mga walang kwentang disipulo ko. Kapuri-puri ang pagpapahusay na ipinakita ng babaeng ito, at ang iyong mga kakayahan na mas mataas kaysa sa kanya, interesado akong matuto ng isa o dalawang bagay. Lolo, lumiliko na hinahamon ang mga tao na makipag-away pagkatapos na makilala sila. Walang magawang sumigaw si Selena. Hehe, alam naman ng lahat na mahilig ako sa martial arts, mahilig akong makipagpalitan ng skills at insight sa iba, binata, don't mind me. Si Elder Kain, na medyo nahihiya matapos na asarin ng kanyang apo, ay hinaplos ang kanyang balbas habang nagsasalita. Nang hindi hinahayaan ang tunog ng kanyang boses, naglunsad siya ng isang pag-atake ng palad diretso sa mukha ni Lito.
At mabilis na umiwas si Lito, ang mga galaw ni Elder Kine ay bumibilis sa bawat oras, ang kanyang mga kamay ay lumalabo sa mga after images. Si Lito ay nanatiling tahimik, na nakahawak ang mga kamay sa likod at ang kanyang katawan ay gumagawa ng maliksi na pag-iwas. Hindi siya nataman kahit isang beses. Huminto si Elder Kine, humihingal, na puno ng hindi mapigil ang pagkamangha ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay bahagyang yumuko kay Lito, kabataang kaibigan, pambihira ka. Maaari ko bang malaman kung saang sekta ka? Bahagyang tumawa si Lito, isang taong walang pangalan, hindi na kailangang banggitin. Nang marinig ito, naramdaman ni Elder Kine ang pagtaas ng curiosity kay Lito, na naging mas magalang, humihingi ako ng paumanhin para sa dati kong kawalang galang. Hinailan ni Selena si Elder Kine sa isang tabi, at sinabing, Lolo, ikaw ang master ng Pengyong clan. Bakit ka magalang sa kanya? Hindi maarok ang kanyang lakas, sagot ni Elder Kine. Ngumuso si Selena, kahit na, siya ay walang iba. Paano siya may kukumpara sa iyo? Umiling si Elder Kine, silly girl, sa martial arts world, strength is the real deal, fame means nothing. Mag-ingat kung paano mo tretuhin ang batang kaibigan na ito. Kabanata 888. Paano ko makikita ang lakas niya? Si Selena Kine ay may masamang tingin kay Lito. Noon lang, dinala ng ilang alagad ng sekta ang isang binata mula sa likod bahay. Tumingin si Selena sa lalaki at tumawa, Satyr Wang, gusto mo pa ba akong pakasalan? Tinakpin ng binata na tinatawag na Satyr Wang ang kanyang mukha, sumisigaw, hindi na, hindi na. Itinuro ni Old Kine, ilabas mo siya at ipadala sa ospital. Curious na tanong ni Yan Rainey, anong nangyari? Napangiti si Selena, lahat sila ay mayabang, karapat-dapat silang bugbugin. Selena, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Saway ni Old Kine at saka nagpatuloy, I only have this one granddaughter. Since she came of age, ang dami nang nagpo-propose na walang katapusan. Nakakainis talaga. Mamaya, gumawa kami ng paraan, maglagay ng porma sayon sa likod bahay. Kung sino man ang gustong pakasalan si Selena, kailangan muna nilang sirain ang porma sayon at saka makipaglaban sa akin ng 100 round nang hindi natatalo. Saka lang, sila ay karapat-dapat na pakasalan si Selena. Tanong ni Yan Rainey, may sumisira ba sa formation? Umiling si Old Kine, ang pormasyong ito ay ipinasa mula sa aking mga ninuno. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 100 humahamon, kasama na ang mga tinatawag na martial arts na mga bagong dating, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakasira sa porma sayon. Kumislap ang mga mata ni Yan Rainey at lumingon siya kay Lito, humajejek, tiyak na magagawa ito ng aking amo. Ngumuso si Selena, anong biro, siya. Tinulak ni Yan Rainey si Lito, guro, nangangahas siyang tingnan ka. Ipakita sa kanya kung ano ang mayroon ka. Hindi siya pinansin ni Lito, alam niya kung talagang sinira niya ang formation, magiging awkward ang mga bagay-bagay. Nang makitang tahimik si Lito, pinag-cruise ni Selena ang kanyang mga braso, at nasasabik na, mali ba ako? Hindi man lang siya ng ahas na sumagot, at least alam niya ang kanyang limitasyon. Hindi nagustuhan ni Lito ang sinabi ni Selena. Ngumiti siya, lead the way. I'd like to see for myself. Gusto mo talagang subukan. Tandaan, kapag nabugbog ka, hindi mananagot ang Pengyong sect namin. Humagalpak ng tawa si Selena. Gusto mo ba talagang subukan ito? Medyo nasasabik si Old Kine. Tumango si Lito, hindi masamang subukan. Agad na pinamunuan ni Old Kine, na nagsasabing, sumunod ka sa akin. Sinundan siya ni Lito sa isang silid. Itinuro ni Old Kine ang loob at sinabing, sa loob, mayroong 79 na martial artist. Ang kanilang porma sayon ay nagbabago ng hindi mahuhulaan. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Mahinahong sumagot si Lito, buksan ang pinto. Nang makitang matatag si Lito, binuksan ni Old Kine ang pinto, at pumasok si Lito. Pagkasara ng pinto, sumangot si Selena, maghintay lang at tingnan, mapapalabas siya sa loob ng 5 minuto. Sagot ni Yan Rainey, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, napakalakas ng aking amo. Napangiti si Selena, kung masisira niya ang porma sayon na ito, papakasalan ko siya kaagad. Hinaplos ni Old Kine ang kanyang balbas, nakangiti, Selena, huwag kang magmadali sa conclusion. Baka may away sa loob, tara at maupo tayo doon. Nang matapos siyang magsalita ay bumukas ang pinto ng kwarto. Puno ng pagtataka ang mukha ni Old Kine, tinakpen ni Selena ang kanyang bibig at tumawa, hindi naman, kahit na mas mahina kaysa sa inaakala ko, hindi ko kayang tumagal ng kahit 2 minuto. Sa sumunod na segundo, pinigilan ng taong lumabas ang kanyang pagtawa. Ikaw.
Tumingin siya kay Lito, natagpuan itong ganap na hindi nasaktan, hindi ka lang tumakas, di ba? Itinuro ni Lito ang loob, tingnan mo ang iyong sarili. Tumakbo si Selena sa silid, nakita lamang ang mga taong nakahandusay, lahat ay sugatan. Sa loob ng 2 minuto, 81 martial artist ang nasugatan, at nasira ang pagbuo ng pamilya. Ito. Nawala ang isip ni Selena, bahagyang nakabuka ang kanyang bibig sa pagkamangha. Talagang itinatago mo ang iyong lakas. Tuwang-tuwang pinalakpakan ni Old Kine ang kanyang mga kamay, hinawakan si Lito, ano sa palagay mo ang aming Selena? Sumulyap si Lito kay Selena, Old Kine, kalimutan na natin ito. Hindi ko natalo ang porma sayon para pakasalan siya, ngunit para lang sa kasiyahan. Kumunat ang noo ni Old Kine, huwag mong sabihin ganyan. Ano man ang iyong intensyon, kami, Feng Yung Sek, ay kailangang tuparin ang aming salita. Ang iyong kasal kay Selena ay naayos na. Ha! Ibinuka ni Lito ang kanyang bibig, hindi inaasahan na ang kanyang buhay pag-ibig ay magiging kapana-panabik kamakailan. Ikinaway ni Old Master Kine ang kanyang kamay, bilis, may naghanda ng handaan. Gusto kong mag-alak at kumain kasama ang batang kaibigan na ito. No need, may gagawin pa ako. Binigyan ni Lito si Yan Rainey ng nakakaalam na sulyap, at pareho silang tumakbo. Hinabol sila ni Old Master Kine ngunit hindi na makita si Lito. Napabuntong hininga siya ng may panghihinayang, ang galing sa martial arts, kailangan niyang sumali sa Wind Cloud sect natin. Kunin ang lahat at hanapin siya sa bayan. Ipinadyak ni Selena ang kanyang paa, Lolo, sa paggawa ng lahat ng ito ay tila hindi ako makakapag-asawa. Tinuro ni Old Master Kine si Selena, banidismaya mo ako, apo ko. Kapag nahanap na natin siya, kailangan mong ipakita ang iyong pinakamahusay na panig at mapagtagumpayan siya. Pagkasabi nito, bamulong siya sa sarili, 2 minuto. Nasira niya ang formation sa loob lang ng 2 minuto, mas mabilis pa sa akin. Kamangha-manghang talento. Master, ang Wind Cloud sect ay napakaprestihiyoso, maaari ka ring sumali. Sa sandaling umalis sila sa Wind Cloud sect, mapaglarong nagbiro si Yan Rainey. Tinapik siya ni Lito sa ulo, ikaw na maliit na bastos na dahilan ng lahat ng problemang ito, mas mabuting bumalik ka. Kailangan ko pang bumalik sa pamilya O. Master, hindi mo hinayaang samantalahin ka ni Miss O na iyon, hindi ba? Kasing pangit ba niya ang sinasabi ng mga chismis? Tanong ni Yan Rainey. Kumaway ng kamay si Lito, bawasan ang pag-iinsulto sa negosyo ng ibang tao, bumalik at tumutok sa iyong paglilinang. May pagsusulit sa loob ng ilang araw. Nilabas ang dila ni Yan Rainey, sige, hindi na ako magtatanong. Alis na ako. Nang bumalik si Lito sa house, nakaluhod si Rita sa sala bilang parusa. Dad, sabi ko na nga ba, wala na siya. Malamig na sabi ni Rita. Galit na galit si Charles, tigilan mo na ako. Kung hindi dahil sa pag-aayos ko ng kasal para sa iyo, hinding-hindi ka mahihirapan sa buong buhay mo. Kailan pa ako magkakaroon ng apo? Galit na gumanti si Rita, hindi ko pa kayang mamuhay sa gusto ko. Bakit kailangan kong magpakasal? Ikaw. Si Charles, ang kanyang mukha ay namumutla na sa galit, itinaas ang kanyang kamay, malapit ng hampasin si Rita. Sorry, natagalan ako. Nakangiting pumasok si Lito. Nang makita si Lito, mukhang nagulat si Rita. Nakatayo sa harap ni Rita, sinabi ni Lito na may bahagyang ngiti, Tay, narinig ko mula kay Rita na fan ka ng oolong tea. Sinadya kong bumili para sa iyo. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol dito dahil gusto kitang sorpresahin. Pagkasabi nito, iniabot niya ang dahon ng tsaa kay Charles. Nagulat si Charles. Tinanggap ang dahon ng tsaa, awkward niyang sinabi, kaya, ito ang kaso. Pagkatapos, tila hindi ko naintindihan si Rita. Halika, mahal na anak, tumayo ka. Tiningnan ni Lito si Rita at pagkatapos ay sinabi kay Charles, Tatay, papunta na kami sa aming silid. Sige, sige. Nakikita ang iyong mapagmahal na relasyon, pinapagaan nito ang puso ko, sabi ni Charles na may kontentong ngiti. Bumalik sa silid, walang pakialam na nagtanong si Rita, bakit mo ako tinulungan? Narinig mo ako. Wala akong pakialam kung mabubuhay ka man o mamatay. Hindi ko sinasadyang iligtas ka. Nakaupo sa sofa, tumawa si Lito. Hindi kita tinulungan. Tinutulungan ko ang sarili ko. Hanggat walang problema, may secure ko ang Star Foxy. Nakataas baba, tumugon si Rita, bueno, natutuwa akong iniisip mo iyon. Sa sinabi nito, kinuha niya ang kanyang pantulog mula sa aparador at nagtungo sa banyo. Hindi nagtagal, lumabas siya ng banyo, nakasuot ng puting kamisol na pantulog.
Sa ilalim ng manipis na tela nito, malabo na kitang-kita ang kanyang matikas na figure. Hindi siya tinitigan ni Lito, ngunit dumiretso siya sa banyo para maligo. Pagkapasok niya, lumabas siya at sinabi kay Rita na naglalagay ng facial mask, Pwede ka bang pumunta dito sandali? What for? Hindi mo ba nakikitang busy ako? Naiinip na sagot ni Rita. Meron. Punta ka lang dito, medyo alangin ang sagot ni Lito. Na may inis na tono, sinabi ni Rita, sabihin mo lang, bakit ka nagbibiro? Naghinala siya na gustong samantalahin ni Lito ang pagkakataon na samantalahin siya. Nilunok ni Lito ang kanyang lalamunan, sinabi ni Lito, well. I mean, naiwan mo ang iyong underwear sa banyo, ang black lace. Nagbago ang mukha ni Rita, naging beet red. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo para kunin ang kanyang underwear. Ikaw. Hindi kaya naging mas mataktika ka tungkol dito. Mukhang awkward si Lito at sinabing, sa una gusto kong maging mas mataktika, pero hindi mo ba sinabi sa akin na magsalita ako ng diretso? Tapos na akong makipag-usap sa iyo. Nang walang anumang pagbabalik, tumalikod si Rita at umalis. Umiling si Lito, mga babae, mahirap silang pakitunguhan. Sa oras na lumabas siya sa shower, si Rita ay nahiga na sa kama, ang kanyang likod ay nakaharap sa sopa. Pinatay ni Lito ang mga ilaw at humiga sa sopa. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas nang siya ay nakatulog. Narinig niyang nagpakawala ng masakit na daing si Rita. Binuksan ni Lito ang ilaw at nakita siyang nakakulot na parang bola, mapatla ang mukha, at ang kanyang damit ay basang-basa sa malamig na pawis. Hoy! Okay ka lang. Hinawakan niya ang katawan nito at nakaramdam ng matinding lamig. Tulungan mo akong kunin ang gamot ko, nasa bag ko, nahihirapang sabi ni Rita. Pumunta si Lito sa sala upang hanapin ang bag ni Rita, kung saan nakita niya ang isang maliit na puting bote, at bumalik sa kwarto para ibigay ito kay Rita. Naglabas siya ng maliit na tableta at nilagay sa bibig niya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, walang pagpapabuti. Naghanda si Rita na uminom ng isa pang tableta, para lamang malaman na wala nang natira. Mapahamak. Nagbago ang mukha niya. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan ni Lito ang kanyang palso. Anong ginagawa mo? Mahinang sambat ni Rita. Sinusubukan kayang samantalahin ng lalaking ito ang kanyang kahinaan. Nang malapit na niyang bawiin ang kanyang kamay, hinawakan ito ni Lito ng mahigpit at malamig na sinabi, huwag kang gumalaw, kukunin ko ang palso mo. Doktor ka. Tiningnan siya ni Rita nang hindi makapaniwala. Walang paraan na ang isang doktor ay magtatapos bilang isang live-in na manugang. Likas na malamig ang katawan mo at dumaranas ka ng malamig na sakit minsan sa isang buwan. Binitawan ni Lito ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Walang pakialam na sinabi ni Rita, ginawa kong napakalinaw, normal lang na hulaan mo ng tama. Nagpatuloy si Lito, sa tuwing mayroon kang buwan ng regla, nakakaranas ka ng matinding pananakit ng ibabang bahagi ng tiyan. Kahit na ang mga pangpawala ng sakit ay hindi gumagana. Bukod pa rito, ang iyong mga kamay at paa ay palaging malamig kahit nasa tag-araw. Nang marinig ang mga salita ni Lito, unti-unting nagbago ang mukha ni Rita. Nataman siya ng pako sa ulo. Nang makita ang ekspresyon ni Rita, tumaas ang isang kilay ni Lito, hindi ba sinabi ko sa iyo ang totoo? Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng pilak na karayom, at umiwas si Rita, na nagsasabing, maaari ba akong magtiwala sa iyo? Tumawa si Lito, magtiwala ka sa iyong asawa. Kumunat ang noo ni Rita, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Ipinasok ni Lito ang pilak na karayom sa kanyang palso habang inililipat ang ilan sa kanyang vital energy. Pagkaraan ng ilang segundo, naramdaman ni Rita ang init na kumalat sa buong katawan niya, huminto ang kanyang pangkalahatang panginginig, maging ang kanyang palaging malamig na mga kamay at paa ay nagsimulang uminit. Tumingin si Lito kay Rita, bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nagtanong si Rita, ano ang mali, magpatuloy. Umubo ng awkward si Lito, may ilan pang acupoints, ngunit nasa bahagi ng tiyan mo. Gusto mo bang tanggalin ang iyong? Kabanata 889. Hindi mo naman ako sinasadya, di ba? May pag-aalinlangan na tanong ni Rita. Mabilis na ikinaway ni Lito ang kanyang mga kamay, kung hindi ka naniniwala sa akin, ayos lang. Ngunit, babalik ang mga sintomas sa loob ng 2 oras. Sa pag-iisip ng matinding kirot ng sumiklab ang mga sintomas, si Rita ay nasa isang dilema. Sinabi ni Lito, kaya kong takpan ang aking mga mata. Kahit na hindi ako tumingin, maaari kong mahanap ng tumpak ang mga acupoint. Well, sige. At ubili na sumang-ayon si Rita. Pagkatapos, nakakita si Lito ng isang piraso ng tela at piniringan ang sarili.
Humiga si Rita sa kama, itinaas ang kanyang palda. Matawaman niyang pinagmamasdan ang mga kamay ni Lito, determinadong kunin ang kutsilyo sa kusina mula sa drawer kung mangangahas itong kumamaw ng hindi kinakailangan. Sa kabutihang palad, siya ay napakadisiplinado, sa bawat karayom na inilalagay ng eksakto kung saan ito dapat, nang walang anumang sinasadyang pagkaantala o pagkabahala. At ang kutis ni Rita ay mabilis na bumuti. Matapos makumplito ang acupuncture, inayos ni Rita ang kanyang palda at sinabi kay Lito, tama na. Tinanggal ni Lito ang piring, nagtanong, okay ka na ba? Tumango si Rita. Kung gayon, dapat kang matulog. Lumapit si Lito, pinatay ang ilaw, at humiga sa sofa. Napatingin si Rita kay Lito nang may pagtataka. Wala talaga siyang inaasahan na kapalit. Pak! Binuksan ni Rita ang ilaw at kinausap si Lito, isipin mo itong isang pabor na utang ko sa iyo. Kaya, ano man ang gusto mo, handa akong ipakita sa iyo ang aking pasasalamat. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, hindi na kailangan, kapag natapos na ang bagay na ito, ibigay mo lang sa akin ang instrumentong pangmusika ng Foxy. Sinipa siya ni Rita sa kanyang baywang, paghiwalayin natin ang mga bagay-bagay. Ayoko nang may utang na loob kan inuman. Walang magawa, umupo si Lito, at sinabing, kung gayon, handa ka bang ayalay ang iyong sarili? Iniligtas ko ang iyong buhay, kaya dapat mong gantimpalaan ako ng iyong katawan. Ito ay tipikal sa mga palabas sa drama. Hindi ako nagbibiro sayo. Galit na sigaw ni Rita. Ibinaba niya ang kanyang bantay kay Lito nang mapagtanto niyang hindi siya isang lecher. Masakit ang ulo ni Lito, hindi ko inaasahan na ang pagiging matulungin ay magiging ganito kahirap. Well then. Pwede mo ba akong samahan sa day out bukas? Iminungkahi ni Lito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Yun lang. Ngumuso si Rita, totoo, kulang sa ambisyon. Kinaumagahan, maagang gumising si Lito, at hinayla siya ni Charles sa tabi, nag-alok sa kanya ng isang mangkok ng kakaibang kulay na sopas. Manugang, pakiusap, inumin mo ito habang mainit. Kumunat ang noo ni Lito, ano ito? Bullwhip soup. Naglalaman ito ng isang buong bungkos ng magandang herbal na gamot para sa pagpapasigla ng yang at pampalusog sa bato, paliwanag ni Charles sa mahinang boses. Itinulak ni Lito ang mangkok, hindi ko ito kailangan. Nagsalita si Charles sa mahinang boses, huwag kang mag-alala, bilang mga lalaki, lahat tayo ay hindi maiiwasang may mga pagkakataon na ang mga intensyon ay kulang sa pagkilos, naiintindihan ko. Inumin mo ito, hindi ko sasabihin sa binibini. Natarante si Lito, tay, parang may mali ka sa pagkakaintindi. Sumando si Charles sa tenga ni Lito, nag-hover ako sa labas ng kwarto mo kagabi, walang sumilip, kulang ka pa, binata. Sa bilis na ito, kailan ako magkakaroon ng apo sa tuhod? Natahimik si Lito. Ang lalaking ito ba ay ang kanyang biyenan? O psycho lang? Hindi, medyo napagod kami kagabi, kaya mabilis siyang gumawa ng dahilan. Sumagot si Charles, nagagawa nitong mas masarap uminom ng pampalusog na sopas. Dad, please stop disturbing him. Samantala, bumaba si Rita sa hagdanan. Nakabihis na siya, nakasuot ng magandang mahabang palda, may bitbit na maliit na bag. Ikinawit niya ang kanyang braso sa braso ni Lito, na nagkunwaring mapagmahal, pupunta kami sa pamimili ngayon, hindi kami babalik para sa tanghalian. Nang makita ang magiliw na pakikipag-ugnayan ng kanyang anak na babae at manugang, labis na natuwa si Charles, sige, magsaya ka. Paglabas ng pinto, sinabi ni Lito kay Rita, salamat sa pagligtas. Kung ininom ko ang sopas na iyon, tiyak na dumudugo ako. Humajejek si Rita. Nang makita ang kanyang pagtawa, si Lito ay natigilan saglit. What's wrong? May dumi ba sa mukha ko? Nang makita si Lito na nakatitig sa kanya, medyo nabahala si Rita. Wala naman, tumawa si Lito, hindi pa kita nakikitang ngumiti. Ang mukha ni Rita ay naging kulay pula nang ibinaba niya ang kanyang ulo at sumagot, ngumingiti man ako o hindi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Kalmadong sumagot si Lito, kapag ngumiti ka, mas lalo kang gumaganda. Dapat mong subukang ngumiti ng higit pa. Tumigil sandali si Rita, medyo kumikilos ang kanyang puso. Dati, maraming lalaki ang humahabol sa kanya. Kahit na ang kanyang reputasyon ay nadumisan ni Feliciano Leo, mayroon pa ring mga humahabol sa kanya para sa kanyang kagandahan at kayamanan ng kanyang pamilya. Gayunpaman, walang sino man ang nakausap sa kanya tulad ni Lito. Napangiti si Rita, susubukan ko. Habang magkasama silang naglalakad sa kilalang commercial street ng Zhonghai City, biglang tumunog ang telepono ni Rita O. Miss O? Kapahamakan. Nagdala si Feliciano Leo ng mga lalaki at sinira ang kumpanya. Humihikbi ang kanyang sekretarya sa telepono.
Ano? Namutla ang mukha ni Rita, huwag magpanik, papunta na ako ngayon. Si Lito, na nakarinig ng tawag, ay mahigpit na sinabi, sasama ako sa iyo. Tumango si Rita bilang pagsang-ayon. Sa oras na bumalik sila sa kanilang kumpanya, nakita nila ang higit sa 20 lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt, armado ng mga bakal na pamalo, na nanggugulo sa unang palapag ng opisina. Si Feliciano Leo ay nakaupo sa isang sofa, casual na nakakross ang kanyang mga paa at sinasadyang nagsampa ng kanyang mga kuko gamit ang isang talim ng labaha. Habang nag-aalangan si Rita, inabot ni Lito at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot. Diretso ka at basagin mo to sa ulo niya. Inilagay ni Lito ang isang florera sa kanyang mga kamay. Okay lang ba talaga ito? Nagulat si Rita. Hindi ka ba galit? Tanong ni Lito. Ninatngat ni Rita ang kanyang mga ngipin, bawat ladrilyo at tile sa kumpanyang ito ay pinaghirapan ko. Mas gusto ko siyang balatan ng buhay. Sige, sige basagin mo. Nasa likod kita, casual na sabi ni Lito. Dahil sa lakas ng loob, humakbang pasulong si Rita dala ang florera. Tumawa si Feliciano Leo, kaya sa wakas ay dumating ka na. Nagustuhan mo ba ang malaking red along ito? Kung gusto mong tumigil ako, kailangan mo akong maging babae. Sa iyong panaginip, inihagis ni Rita ang florera sa kanyang ulo. Napasigaw si Feliciano sa sakit, napahawak sa kanyang ulo, babae ka. Papatayin kita. Nang malapit na siyang gumanti, hinawakan ni Lito ang kanyang braso at pinaikot iyon. Pabayaan mo. Pabayaan mo. Malungkot na tumili si Feliciano. Sabihin mo sa mga tauhan mo na tumayo muna. Utos ni Lito. Pakiramdam na parang mababali ang kanyang braso, mabilis na nag-utos si Feliciano, lahat, tumayo. Nang maibaba na ng lahat ang kanilang mga armas, hinarap ni Lito si Feliciano, ipinadala ko ang aking aso para maghatid ng mensahe kahapon, para humingi ka ng tawad. Kaya, ito ang paraan mo ng paghingi ng tawad. Galit na galit, nagmura si Feliciano, ano? Wala kang respeto sa akin. Humihingi ka sa akin ng tawad. Mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Umiling si Lito, kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Dahil doon, direkta niyang binali ang braso ni Feliciano Leo. Isang kaluskos ang umalangaw-ngaw, ang malutong na tunog ng nabali na buto, na ikinagulat ng lahat. Binali ba talaga ng lalaking ito ang braso niyang Master Leo? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Halos himatayan si Feliciano Leo sa sakit, anak, sa tingin mo ba hindi ka kapanipaniwala? Kung nandito ang kuya ko, hindi mo malalaman kung paano ka mamatay. Alam ng lahat na ang nakatatandang kapatid ni Feliciano Leo, si Liting Leo, ay hindi lamang tagapagmana ng pamilya Leo kundi isang kilalang martial artist. Nang marinig ito, nagulat si Rita, at tuluyan na niyang nakalimutan ang puntong ito. Seryosong sabi niya, Feliciano, pumunta ka rito para manggulo. Isa sa alang-alang namin na ang mga lumang account sa pagitan natin ay clear na, at walang dapat sisihin ang sinuman. Dito, napangiti si Feliciano, ano? Natatakot kang tawagin ko ang aking kuya. Sasabihin ko ito sa iyo, kung gusto mong iwaksi ko ang sama ng loob ko, una, ang batang ito ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa akin, at pangalawa, gusto kitang matulog. Sampal. Bago pa man siya makatapos, isang malakas na sampal ang natanggap ni Feliciano. Natigilan siya, pinandilatan si Lito, naglakas loob kang saktan ako. Kapag dumating ang kuya ko, tapos ka na. Si Lito, naka-cross arms, ay mahinang nagsalita, kung gayon, bakit hindi mo siya tawagan ngayon? Talaga. Nang marinig ito, lumukso sa tuwa ang puso ni Feliciano. Noon pa man ay natatakot siyang tumawag, sa takot na baka matamaan siyang muli ni Lito. Hindi niya inaasahan na talagang hihilingin sa kanya ng lalaki na tawagan si kuya. Tumango si Lito, tumawag ka, maghihintay ako dito. Ito ang sarili mong salita. Tuwang-tuwang kinuha ni Feliciano ang kanyang mobile phone at tinawagan si Liting. Hinailan ni Rita si Lito sa gilid, kilala mo ba kung sino si Liting? Isa siyang martial artist. Nagkibit balikat si Lito, so ano? Mukhang balisa si Rita, bakit hindi ka man lang nag-aalala? Baka mabugbog ka hanggang mamatay. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Rita, salamat sa pag-aalala, asawa ko. Magtiwala ka sa iyong asawa. Sa gilid, pinanood ni Feliciano na ibinaba ang telepono ang eksenang ito at sa sobrang galit ay halos samukha siya ng dugo. Mapahamak, showing off your affection in front of me, little bastos, may surprise ka mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang huminto ang isang maningning na fluorescent green na sports car sa pasukan, at isang matangkad na lalaki ang lumabas sa kotse.
Ang lalaki ay nakasuot ng salaming pang-araw, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, na nagmumula sa isang malakas na aura. Kuya! Sigaw ni Feliciano sa pananabik. Lumapit si Liting, sumulyap kay Feliciano at walang pakialam na sinabi, sino ang sumampal sa iyo? Ako. Nagsalita si Lito. Itinuro ni Liting ang sahig, lumuhod ka. Tumawa si Lito, hindi ka karapat-dapat. Tinaas ni Liting ang kanyang kilay, tinitigan si Lito at tumawa ng mapang-uyam, mali ba ang narinig ko? Sabi mo hindi ako karapat-dapat. Casual na sumagot si Lito, may problema ba sa iyong pandinig? Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Liting nang tanggalin niya ang kanyang salamin, matalim ang kanyang tingin, kung luluhod ka, kawan kita. Pero dahil hindi mo alam ang lugar mo, hindi ako magpapakita ng awa. Sinabi ni Lito kay Rita, umalis ka. Lito. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Rita. Bahagyang ngumiti si Lito, kung ang aking asawa ay nag-aalala sa akin, talagang hindi ako masasaktan. Magtiwala ka. Alam ni Rita na inaaliw siya ni Lito, ngunit hindi niya magawang ngumiti. Itinaas ni Liting ang kanyang hintuturo, nanunuya na nagsabing, ang isang kutong korap na tulad mo, maaari kitang lumpoin sa isang galaw. Tumawa si Lito, kung gayon, narito ako. Lumapit sa akin. Naghahanap ng kamatayan. Napangiti si Liting, pagkatapos ay biglang umatake. Nasa level na siya ng martial arts master. Napakabilis ng kanyang mga galaw na hindi nasundan ng mga ordinaryong tao. Ang tanging nakikita lang nila ay isang natitirang imahe na nag-charge kay Lito. Bang! Dalawang tao ang bumangga sa dingding, na lumikha ng isang malaking butas. Sunod-sunod na napabuntong hininga ang mga empleyado, na tila hinuhulaan ang katapusan ng asawa ni Boss Rita O. Ang pinakamasayahin sa kanila ay si Feliciano Leo, na ang mukha ay puno ng pag-asa. Siya ay naghihintay na makita si Lito na binugbog hanggang sa isang pulpol upang siya ay mapahiya ng husto. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpakawala sa kanya. Ang isang tao ay nahulog mula sa dingding, na bumagsak ng husto sa sahig, habang ang isa naman ay matikas na bumagsak sa lupa. Hindi ka panipaniwala, ang nakatayo pa rin ay si Lito. Tumingin siya kay Liting mula sa isang mataas na posisyon at mahinahong sinabi, kapag sinabi kong hindi ka kwalipikado, hindi ka talaga. Pagkatapos sabihin iyon, tumabi siya sa kanya at naglakad patungo kay Feliciano. Natakot si Feliciano hanggang sa halos mabasa ang sarili. Hindi na niya hinintay na magsalita si Lito, diretso siyang lumuhod sa sahig at ibinagsak ang ulo sa sahig, kuya. Nagkamali ako, humihingi ako ng paumanhin, mangyaring huwag mo akong patulan. Kabanata 870. Lumabas ka, mahinang sabi ni Lito. Si Feliciano ay sumuray-suray na tumayo, dinala si Liting habang siya ay umalis. Napatingin si Rita kay Lito nang may pagtataka. Napangiti si Lito, ang cool ng asawa mo. Martial artist ka talaga. Si Rita ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Lalo siyang nagiging curious kay Lito. He could heal ailments. He was a martial artist, why bother being a son-in-law who married into the wife's family? Tumango si Lito, medyo alam ko. Sa pagbabalik sa opisina, gayunpaman, ang mukha ni Rita ay hindi na relax. We've dealt with the issue, bakit mukhang nag-aalala ka pa rin? Tanong ni Lito. Umiling si Rita, nasugatan mo si Liting Leo. Tiyak na hindi ito pababayaan ng pamilya Leo. Dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Leo, kahit na ang aking ama ay hindi maaaring bahagyang masaktan sila. Kung talagang dumating sila para manggulo, ito ay isang kapahamakan. Kalmadong umupo si Lito sa sofa, huwag kang matakot. Kung magpadala sila ng isa, papatumbahin ko ang isa. Kung magpadala sila ng dalawa, papatumbahin ko silang dalawa. Lumakad si Rita sa harapan niya, itinuro ang isang daliri sa kanyang noo, anong klaseng martial artist mindset ito? Hindi lahat ng bagay sa mundo ay malulutas ng puwersa. Nagkibit balikat si Lito, kung hindi ito malulutas ng puwersa, nangangahulugan lamang na hindi sapat ang puwersa. Sapat na ako sayo. Bumalik si Rita sa kanyang mesa upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, nainis, nga pala, dahil nakansela ang ating shopping trip, bakit hindi tayo lumipat ng mga plano para sa araw na iyon? Kinurot ni Lito ang sariling balikat, nakipag-away lang ako. Medyo masakit ang balikat ko, kaya paano mo ako ipamasahe? Ayoko. Tahimik na tumanggi si Rita. Lito clicked his tongue, naniniwala ako sa potential mo. There's always a first time for everything. Kailan mo pa ibabalik ang pabor na ito? Sige. Walang pagpipilian si Rita kundi ang magpamasahe kay Lito. Isang pares ng mga kamay ng Jade ang namasa sa kanyang mga balikat, at nagpakawala si Lito ng isang kasiya siyang buntong hininga. Ang pamilya Leo ay nasa ganap na kaguluhan sa sandaling ito. Doktor, kamusta si Liting?
Nag-aalalang tanong ni Leong, ang pinuno ng pamilya Liu. Umiling ang doktor, I have never seen this kind of injury before. There isn't a single external wound on him, but he has severe internal injuries. It seems like the opponent is someone with profound internal strength. Tumingin si Leong Liu, kailan siya ganap na gagaling. Bamantong hininga ang doktor, kailangan niyang mag-bedrest kahit kalahating taon. Mabubuhay siya ng normal pagkatapos ng isang taon, ngunit natatakot ako na hindi na siya makakapagpatuloy sa landas ng martial arts. Nang marinig ito, sumigaw si Leong, nakakainis. Masyadong malayo ang pamilyang O. Dad, kailangan mong manindigan para sa amin. Sabi ni Feliciano, na may benda sa kamay at may bagbog na mukha. Ang gulo mong bata. Don't think I don't know, ikaw ang nanligaw sa gulo na ito. Galit na tumahol si Leong. Mukhang nagkasala si Feliciano, Tay, wala ka bang balak na maghaiganti? Siyempre, gagawin ko. Sinaktan nila ang anak ko, pagbabayaran ko ng 10 ulit ang pamilya O. Malungkot ang mukha ni Leong. Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero ng ibang bansa, Faiz, umuwi ka kaagad. Anong kailangan mo sa pangalawang kapatid ko? Nagtatakang tanong ni Feliciano. Ngumisi si Leong, ang iyong pangalawang kapatid ay ang aking pinakapabor na anak. Sa mga tuntunin ng karunungan at diskarte, walang sino man sa inyo ang may kukumpara sa kanya. Panahon na rin para ayusin ang kanyang kasal. Kasal. Hindi maintindihan ni Feliciano Liu. Buong pagmamalaking tumawa si Leong Liu, tama, magkakilala na sila at ang batang miss ng Feng Yong sect mula pagkabata. Sa dust washing banquet, imumungkahi ko ang kasal sa harap ng lahat, hindi siya tatanggi. Sa buong lungsod ng Zhonghai, bukod kay Faiz, sino pa ang maaaring maging karapat-dapat sa batang binibining iyon? Medyo mayabang ang tono ni Leong. Bagamat hindi kumbinsido si Feliciano sa kanyang puso, tumango pa rin siya na parang nagbutlak. Pagkatapos ng trabaho, magkasamang umuwi sina Lito at Rita. Kanina pa sila hinihintay ni Charles sa sala. Nang makita niya silang papasok, sinabi niya, may itatanong ako sa iyo. Nahulaan ni Rita kung ano ang sasabihin niya at humakbang pasulong, Tatay, ako ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Ako ang mananagot. Nagulat si Charles, tumingin kay Rita. Maingat na tanong ni Rita, bakit ganyan ang mukha mo? Napakaseryoso ba ng sitwasyon? Umiling si Charles, hindi naman, nagulat lang ako na kunin mo si Lito, mukhang malalim talaga ang iyong damdaming mag-asawa. Noon lang napagtanto ni Rita na ngayon lang, siya ay reflexively tumayo at tinanggap ang responsibilidad ng hindi man lang namamalayan. Ano ang ginagawa mo, binibigyang pansin ang mga walang kwentang bagay na ito sa panahong ito. Mabilis niyang inilipat ang usapan. Kalmadong sinabi ni Charles, bagaman makapangyarihan ang pamilya Liu, hindi ako natatakot sa kanila. Kung talagang magkakabanggaan kami, hindi tiyak kung sino ang lalabas bilang panalo. Kinabukasan, nakatanggap si Charles ng imbitasyon mula sa pamilya Liu. Mukha siyang nagulat, bumalik na si Faiz Liu at inimbitahan ako sa kanyang welcome home banquet. Nag-aalalang sinabi ni Rita, natatakot ako na baka ito ay isang bitag. Kahit na ito ay isang bitag, hindi ako makapaniwala na maglalakas loob silang saktan ako sa harap ng lahat. Sabi ni Charles sa malalim na boses. Biglang pumasok si Leong Liu nang may malalaking hakbang na sinundan ni Feliciano Liu. May ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Leong, Mr. O, nakakagulat na palagi tayong magalang sa negosyo, ngunit ito ay naging napakagulo sa mga nakababatang henerasyon. Depensa ni Charles, hindi ba't dahil lang iyon sa iyong nakababatang anak na nagdudulot ng gulo? Nagdilim ang mukha ni Leong, lumingon siya kay Lito, nanunuya, kaya ito ang manugang na pinili mong pakasalan sa pamilya, parang ordinaryo siya. Casual na sinabi ni Charles, talaga, ordinaryo lang siya. Isang beses lang niya nagawang bugbugin ang dalawang anak mo. Sa pananalitang ito, halos mabulunan si Leong sa galit, Mr. O, huwag masyadong lumayo sa iyong mga salita. Ibinuko ni Charles O ang kanyang mga kamay, na may inosenteng mukha, nagsasabi lang ako ng totoo. Saan na ba ako napunta? Ikaw. Ngumisi si Leong Liu, ano na ang magagawa ng katangahan mo ngayon? Ang pangalawa kong anak, bumalik na si Faiz. Naglakad-lakad si Charles habang ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip sa kanyang likuran at mahinang sinabi, ganun ba? Bakit ko ito aalalahanan? Malamig na sagot ni Leong, huwag masyadong mabilis na tapikin ang iyong sarili sa balikat. Ang aking anak na si Faiz at ang miss ng Feng Yong clan ay magkaibigan sa pagkabata, na nagpaplanong ayusin ang kanilang kasal kapag sila ay bumalik sa pagkakataong ito. Sa mga salitang ito, namutla ang mukha ni Charles. Magiging kapahamakan kung magsanib puwersa ang pamilya Liu at Feng Yong clan.
Nang makita ang reaksyon ni Charles O, ipinakita ni Leong ang isang mapang asar ng ngiti. Old O, ito ay tulad ng sinabi ko sa iyo noon, wala kang pagkakataon laban sa aking pamilyang Liu. Gayunpaman, maaari akong mag-alok sa iyo ng pagkakataong panatilihin ang iyong dignidad. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Lito at nagsalita sa nakakatakot na tono, ibigay mo sa akin ang iyong manugang at kusang loob na iharap ang kalahati ng bahagi ng iyong O Corporation, at tatawagin natin itong pagkakaibigan. Ano? Walang modo na matandang kutot, managinip ka. Napamura si Charles at sinaway si Leong ng walang pag-aalinlangan, na naginip ka kung sa tingin mo ay papayag ako sa alinman sa mga kahilingang iyon. Fine. Pagkatapos ay panoorin mo na lang ang iyong manugang na magiging wasak, at ang pamilya mong O ay mahuhulog mula sa biyaya sa Zhonghai City. Inihagis ni Leong ang kanyang huling banta bago pinitik ang kanyang manggas at humakbang paalis. Bumalik sina Lito at Rita sa kanilang kwarto. Ibinagsak ni Rita ang sarili sa sopa at bumantong hininga, halata na nagalit si tatay nang marinig niya ang tungkol sa alyansa ng kasal ng pamilya Liu at Feng Yung clan. Malayo ang sagot ni Lito, ang Feng Yung clan lang. Hindi na kailangang mag-alala. Sinaman siya ng tingin ni Rita, marahil ay hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Feng Yung clan at gayon pa man ay napakadali mo itong pinutol. Sila ang nangungunang paksayon sa Zhonghai City. Naisip ni Lito sa kanyang sarili, paano ko hindi alam. Nakipag-cruise pa ako sa clan leader nila. Ngunit itinago niya sa kanyang sarili ang kanyang pag-iisip at pinayuhan lang siya, sabi ko, wala nang dapat ipag-alala, wala man lang. Ngayon, matulog ka ng mahimbing at maging handa upang tingnan ang iyong pinakamahusay sa handaan bukas. Hindi ako mapakali na magpaliwanag sa'yo, ang walang isip mo. Napabuntong hininga si Rita habang papunta sa banyo para maligo. Sa piging sa paghuhugas ng alikabok, medyo kinurot ni Rita ang kamay ni Lito, nagbabala siya, huwag kang maglakas loob na magsalita. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, you have my word. Nang pumasok si Rita sa banyo, maraming tao ang nagulat sa kanya. Sino bang mag-aakalang napakaganda ni Miss O? Oo, sabi ng mga sabi-sabi na siya ay isang ugly duckling, lahat tayo ay naloko. Nang makita nila na nasa tabi ni Rita si Lito, marami ang naiinggit, na nagnanais na mapalitan nila ito. Gayunpaman, mayroon ding mga nanunuya, ano miss? Balita ko siya ay isang maluwag na babae, walang lalaki ang magkakaroon sa kanya, at kaya napunta siya sa isang manugang na dumating na kumakatok. So that's the matter. This man must be quite spineless then. Medyo nalungkot ang mukha ni Rita nang marinig ang mga salitang ito. Tinapik ni Lito ang kanyang kamay, kung ang katawan ng isang tao ay tuwid, hindi dapat katakutin ang kanyang anino na maging nakatagilid. Kunin na lang sila para sa mga tumatahol na aso. Ma'am. Walang ganang tumango siya. Humakbang si Leong, old O, nakalimutan kong itanong kahapon, ano ang ikinabubuhay ng iyong manugang. Kung isa sa alang-alang na nakapasok siya sa gate ng iyong Grand O family, hindi siya ordinaryong tao, tama ba? Nagulat si Charles O. Hindi niya talaga alam ang propesyon ni Lito. Noong panahong iyon, narinig niya na ito ay isang pagpapakilala mula kay Old Chin. Naisip niya na hindi ito magiging masama, kaya hindi na siya nag-abalang mag-imbestiga pa. Hahaha, sa itsura mo, baka hindi mo alam. Tumawa ng malakas si Leong, lumingon kay Lito, bata, sabihin mo kaagad sa amin kung ano ang gagawin mo, para mapalawak namin ang aming pananaw. Naimbestigahan na niya ito kanina at walang matatag na trabaho si Lito at isa lamang siyang walang trabahong kabataan. Hindi lamang siya nawalan ng trabaho, ngunit wala rin siyang pinag-aralan. Siya ay simpleng halimbawa ng isang talunan sa mga talunan. Ang partikular na individual na ito na nagngangalang Charles O ay malamang na nawalan ng isip na isaalang-alang ang gayong manugang. Marami sa mga pinakaprestihiyosong pamilya ng lungsod ang naririto ngayon. Gusto lang nilang mawalan ng mukha si Charles sa harap ng lahat. Tumingin si Rita kay Lito, na may bakas din ng curiosity. Mahinahong sinabi ni Lito, wala akong trabaho. Nang marinig ito, hindi napigilan ng ilang tao ang tumawa. Walang trabaho. Dapat dahil masyadong mataas ang iyong educational credentials, at walang tumutugma sa iyong inaasahan, di ba? Saang bansa ka nag-aral sa ibang bansa, binata? Hindi napigilan ni Leong Liu na matawa at itinuro ang binata sa likod niya, si Faiz Liu, at sinabing, hindi ganoon ka-impress ang anak ko, nagkataon lang na nagtapos siya sa Harvard Business School. Siguradong mas magaling ka sa kanya, di ba? Napatingin ang lahat kay Faiz at patuloy na tumatango-tango, talagang talented na tao. Sumunod, lahat ng mata ay nakatutok kay Lito, naghihintay ng kanyang tugon. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi pa ako nakakapasok sa unibersidad. Ano?
May hindi pa ba nakakapasok sa unibersidad sa panahon ngayon? Si Charles O na ito ay dapat na desperado para sa isang apo, hanggang sa punto ng pagtanggap ng ganoong manugang. Hindi mo maitatanggi na may tugma, bagaman, ang isa ay may masamang reputasyon at ang isa ay isang talunan. Mukhang angkop sila. Sa pakikinig sa walang kabuluhang mga pag-uusap na ito, si Rita ay sumabog sa galit, sumigaw, tumahimik kayong lahat. Palaging nagchichismis, hindi ba kayo natatakot na mabulok ang inyong mga dila? Pero totoo ang sinasabi namin, Miss O. Galit na galit ka kasi natama na namin ang ulo, di ba? Ngumisi si Feliciano sa gilid. Sa sandaling ito, tumawa si Leong at sinabing, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ko inimbitahan ang lahat dito ngayon ay para ipahayag ang kasal sa pagitan ng anak kong si Faiz at Miss Kai ng Feng Yong sect. Mahinhinang umiti si Faiz at sinabing, Tay, malayo pa ang mararating. Mas mabuting huwag mo nang sabihin sa lahat ang tungkol dito. Agad na nag-echo ang lahat, ito ay isang siguradong deal, ang aming young master ay isang standout na bituin, ang Feng Yong sect ay walang alinlangan na sasang-ayon. Ang mga mata ng mga tao ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mga Liu at ng mga O. Ang isa ay tinanggap ang isang talunan bilang isang manugang, ang isa ay malapit ng makipagtipan sa batang may bahay ng Feng Yong sect. Kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawa. Sa pagharap sa nakakainggit na mga tingin ng lahat, labis na nasiyahan si Leong Liu.